Welcome guys! Welcome to our family vlog. Enjoy watching! Huwag niyo kalimutan mag-subscribe guys! Paki-click na lang ng button dyan para makapag-subscribe kayo for more videos. More videos to watch guys, kaya subscribe! Hello mga ka-twinny! So kahapon nga, June 19. Hello! So kahapon guys, June 19, 2025, nagyaya yan si Dada Makoy. Gumala daw. At gusto niya maligo daw sa dagat. Kaya ayan, tapos that's also our family day kasi lumalabas kami mga twice a week. Mga dyan lang sa dagat o kaya minsan tumatambay lang sa mga mall or sa Station X doon sa U Hotel kasi may pwede doon maglaro ang mga bata. May playing station sila for the kids. Nakita niyo yung itsura ni Carlo, kulit-kulit. Naghahanap naman yun kung anong gagawin niya. Alam niyo ba kanina si Conan bigla na nang tumalon dyan sa ano yan, sa parang stone na may tubig. Akala niya siguro ano na ang pagliliguan niya. Buti nga nakakuha namin siya kasi medyo matutulis dyan yan pala guys. Naglakad na yan si Dada Makoy doon sa dulo. May batang nakulit dito sa gilid. Tingnan mo yan. Maya-maya, bigla siya nawala sa kalong. Kaya pala, nabupo na siya doon sa gitna ng mga tourist guide. Nag-offer na mag-picture. Tapos ito si Conan sa tabi ko ngayon, nagsasalita-salita. Mag-vlog din siguro. O, ayan guys. O, ganda dyan. Tapos parang high tide ngayon. Mga ganitong month. Until December pa daw to. Magiging high tide yata daw to. Kita nyo? Ayan na si Calum. Ay nako. Minsan nga yan, pag nasa D-Mall kami dun sa Lagoon, bigla na lang yan lalapit sa mga tao, local man or foreigner. Tapos salita-salita siya. Haru, iwan ko ba mga salita niya yan. May mga words naman yan siya na like, come with me, stay away from me, go away from me. Go away. Pag habol-habulin mo yan siya, sasabi yan, go away, go away. Tapos, marunong siya magsabi ng, edi wow. Mga ganyan yung mga salita niya. Tapos, yung anak ko kasi itong twins, parang isang beses lang to sila magsalita. Ayaw na nila ulit-ulitin ba. Kahit may tinuturo kami sa kanila, ayaw na nila. So, ako naman, kita ko naman yung response nila na kumbaga sa pagiging social intelligence nila, grabe yung social intelligence nila. Kasi early sila na-expose sa tao. 2 months old. Napunta yan kasi sila sa mall. Tapos super enjoy yan sila dati. Nung sa Iloilo kami kapag nagda-tricycle. Na-appreciate nila yung tricycle. Pero kapag private nga, like sa sasakyan ng tito ng asawa ko, pag hiramin niya or sa ninang namin na sasakyan na hinihiram namin, hindi man nila ma-appreciate. Pero kapag nag-tricycle kami, tuwang-tuwa sila. Grabe yung tawa nila. Tapos ayan guys, malapit yan dati dyan sa hotel, nasabi nila nung ang owner daw na si Manny Pacquiao. Pero hindi naman yun si Manny Pacquiao. Nakalimutan ko na yun kasi dinimolish na yung hotel na yun. Ayan, dito mo si Calum. Buti nga di siya nagsalita-salita. Siguro hindi siya makaobra dyan sa kanila ba. Hindi siya makapagbida-bida dyan. Kasi nagsasalita din yan sila. Nag-uusap sila. Mga tourist guide. Ayan.
Tapos hindi yan sila naghahanap or iiyak. Hanapin kami, hindi. Lagi kami gumagala dun sa front beach na lakad-lakad kami. Tapos hayaan namin sila. Hindi na kami makita. Iiyak yan siya kasi parang napagod siya siguro. Gusto niya siguro magpakarga sa akin. Ayoko siya kargahin. Kasi malayo pa yung lalakarin namin. At saka para masanay siya. Kapag gusto niyang gumala, huwag na magkarga-karga. Na sa akin na cesarean ako, ayoko magkarga-karga. Minsan talaga kailangan mo kargahin kapag antok na. Ayan. Tsaka maganda din yun na masanay silang maglakad. Ayan, oh. Alam niyo ba, lumaki ako na malapit kami talaga sa dagat. Tsaka maganda yung dagat din namin dun sa Antique. So sobra ako doong pag parang halos every week doon dati liligo talaga kami doon ng kapatid ko sa dagat. Ayan. Alam nyo ba guys na hindi ko naman na-expect na from Iloilo pupunta kami dito ng Boracay ito sa Aklan. Galing din naman kami sa Aklan nung after wedding namin ng asawa ko noong 2018 ng December. Naging senior pastor siya doon sa sa Altabas. Tapos mga almost 2 years, more than basta malapit na din siya sana mag 2 years. So, and then babalik kami ng Iloilo kasi namatayan nga kami. Hello guys, sa mga bago lang dito. Namatayan kami ng firstborn diyan sa Tumbukon ba? Sa Aklan Hospital. Ayoko na lang din ikwento yung detalye. Basta wag kayo dyan magpa-hospital kung first nyo. Kasi pangit ng pangit ng service nila dyan. Shout out dyan sa inyo taga Tumbukon Hospital. Kahit gobyerno kayo, sana naman ayusin nyo. So back na nga dito. Noong 2023 nanganak ako kasi noong 2020 yung first ko na panganak. At itong 2023 dito na kami sa Iloilo. Then sobrang iba kasi yung facility. So nung unang check up ko lang St. Paul's, pero syempre kasi twins, then wala namang trabaho nun ng husband ko, ako lang may work kasi working from home. Parang madidihado kami yata sa babayaran sa St. Paul's kasi cover lang ng insurance ko ay yung check up, free check up. Then the rest is expensive na. So mga ultrasound, laboratories, di uncover. Pero malaking bagay din yung check-up. Ang mahal-mahal tayo ng check-up ngayon. Siguro 1,000 na check-up sa Iloilo. So, naglipat kami sa Don Benito. Yun nga lang, maraming pila-pila. Early ka pa magising. Pero, in fairness, yung Don Benito kasi siya, semi-private, semi-public. So, maganda talaga doon yung maternity nila, specialty nila. Then, mga OB-GYN na student nila, OB-GYN doctors nila, student dun sa Western Visayas. Siyempre, maganda yung nila. At in fairness, ayan, talagang hindi kami na pinabayaan. So, hindi na nga ako pinauwi Nag-early due date ako, May 3. Kala ko nga mga 35 weeks lang tong twins ko. Pero sabi nila full term din naman daw. So, diba? Grabe dati, no? Imagine ko lang dati yung magkaroon ng baby na super cute. Isa lang na baby. Tapos ayun. Pero, yun nga, binigyan kami ng twins. Pero, you know what guys, mga ka-twinnie, alam namin na twins talaga yung ibubuntis ko. Kasi meron na kaming parang binigyan na kami ng conviction ng ni God na
Alam mo pala yun, no? Kapag may connection kayo sa, connection kayo kay God, talagang ipa-feel niya. Hindi ka nag-a-assume, pero alam mong legit talaga, promise niya yun sa inyo. And we both, both of us na asawa ko, meron kaming ganon na pakiramdam na twins talaga. Kaya din, minsan pag may mga taong parang mabigat sa pakiramdam, alam mo din, parang hindi ka dapat mag-trust. So, balik na nga tayo dito kung saan ka tumapunta. We should know the truthful and not truthful. Ayan. Kasi madami na akong na-experience doon sa sa pagiging asawa. Oh no! Ng servant ni God. So, madami na akong experience. Importante, charge to experience na lang yun. Abangan ulit ng next vlog.